Inay, napagod po Akin na kayo sa po, biyahe? maestro. Hindi naman. Chicos, Senyora, ako na lang po. ipinakikilala ko sa inyo aking mahal na ina, Teodora Salamat. Alonso. At aking mga kapatid, si Trining, Maria at Narcisa. Good afternoon, ladies. We hope you had a happy trip. Alam nilang umi-English kayo sa Hong Kong. Kaya iniinsayan nila ang kanilang Ingles. Yes, we had a pleasant trip. Thank you. Maraming salamat, mga iho. Naku, nag-abala pa kayo. Upo tayo, Mapo Maria. muna kayo Naku, na. salamat. Magsiupo na kayo. Paborito ko to, ah. Pasensya na kayo dyan, nanay. Matamis ba ang mangga? Itong paborito mo, Maria. Oo, Nanay, kamusta na po ang buhay? mabuti. Ang tatay at si Pasiano. Mahina na ang tatay mo, Pepe. Maria. At ang kapatid mo si Napakaayos Pasiano. na bahay na to, ah. Naroon pa rin sa hulo. Salamat. Nagsasaka. Kami nga ay matagal na rin namin siyang hindi nakikita. Oh, masarap. Si Lenore, Salamat. ang aking mahal na pinsan. Kamusta na siya? Kaya sila galing. Bakit bigla kayong natahimik? Oo nga. Pepe, huwag ka mapipigla. Si Leonor? Pinilit siya ipakasal ng kanyang mga magulang sa ibang lalaki. Pero alam mo yun, hindi pa, Pepe? Pero kahit kailan ay hindi siya naging maligaya. Naaalala pa ba niya ako? Pepe, patay na si Leonor. Pardóname. Pepe, malamig ng pagkain. Sariwa ang simoy ng hangin dito, Pepe. Ito ba ang tinatawag na talisay? Maganda. Napakaganda ng lugar na ito, Pepe. Pagkatapos kong operahan yung mga mata, mas malinaw yung makikita ang gandahan nito. At makikita niyo yung mga ginawa kong pagbabago. Yun ang aking klinika at ospital. Yun naman ang dormitoryo. At doon naman ang aking manukan. Aba, marami kang pinagkakabalahan nandito, Pepe. Ano pa ang magagawa ko kaysa maubos ang panahon ko sa paghihimutok? Kawawa ka naman. Mas naawa ko sa inyo, nanay. Dahil sa akin, pati kayo, at ang buong pamilya natin. Dumadanas ngayon ng katakot-takot na hirap. Inilantad mo sa hagdan ng templo ang kanser na umiiral sa lipunang ito. Ipinaalam mo sa buong mundo ang pagmamalabis ng mga praile at gwardiya sibil dito. Humingi ka na reforma. Ba, hindi naman kasalanan sa Diyos ang ginawa mo, Pepe. Pero kahit walang sala, pinarurusahan ako. Katarata ang lumalambong sa kanyang mga mata. Malabo na kanyang paningin. At kung di siya maoperan kaagad, malamang mabubulog siya. Handa na ba kayo magpa-opera, nanay?
espesyalidad mo, Mataiho. Gawin mong nararapat. Pepe! Narcisa! Maria! Nasaan pa ang mga tao rito? Oh, Nay! Nanay. Nanay! ano ba itong ginagawa ninyo? Nakababagot naman kasi. Paano kayo gagaling yan? Mabuti naman ang pakiramdam ko. Kailangan nyo ipahingayin yung mga mata. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Mahirap sa isang doktor ang gumot ng sariling kamag-anak. Malubhan ang kalagayan ng iyong ama, Pepe. Naniniwala siya na hindi na siya magtatagal. Kailangan niya ako sa kanyang piling hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ihalik niyo ako sa kamay ng tatay. At sabihin sa kanyang gustong-gusto ko siyang makita. Pero, Naiintindihan niya. Huwag kang mag-alala. Rining, handa ka na ba? Opo, Nanay. Maria, Narcisa, aalagaan ninyong mabuti ang inyong kapatid. Hindi ko malaman, anak, kung magpapasalamat ako sa iyo. Dahil inoperahan mo ang aking mga mata. Malinaw ako nakakakita ngayon. Pero malinaw na malinaw rin nakikita ko ang mga pagdurusa mo. Paalam po, Nanay. parang ganito ring araw nang dumating ako sa lugar na ito. Ang lahat ay tahimik. Malungkot. Mapanglaw. Tumingin ako sa aking paligid. Wala akong nakita kundi dilim. Busikit na karimlan. Pakaramdam ko'y nag-iisa ako dito. Abandonado. Akala ko'y binagsakan na ako ng langit. We are looking for Dr. Jose Rizal. Oh, Ito po. larga na. Adios, senyor. Adios. Maestro, may mga bisita po kayo. Dr. Rizal, ako po si Manuela Orlac. Por favor. At siya po si Josephine Bracken. Dr. Rizal, I'm George Telfer. Nagkakilala kami sa Maynila. Akala nila nandun ang klinika ninyo, kaya't nagmagandang loob akong samahan sila dito. I'm very pleased to meet you, Mr. Topher. As you can see, Doctor, I'm blind. I once could see, but now I'm blind. I was hoping to avail of your services.
Joselito, pakisamahan sila. So, your name is Josephine. We have the same name, three of us. I'm Joselito, the little Jose, and you are Josephine, the woman Jose, and our maestro, he is the big man Jose. So we are Tokayo. Tokayo? It means we have the same name. Ah, Tokayo. We heard of your fame as an eye surgeon back in Hong Kong. We were neighbors there when you lived there, but I don't think we ever met. When my eyes started to go, I sold everything I had in Hong Kong and came looking for you here in the Philippines. I will need to keep you here for a few days, under observation. We have a Nipa house next door for patients coming from outside of the Pitan. As you wish, Doctor. Josephine? Yes, Papa. Josephine, my darling Josephine, is always at my side. She's my eyes in this, my tight dress. The winter in Brussels was very cold. I was trying to finish my second novel, and all I had to eat was a tin of biscuits. So I rationed myself 1 biscuit per meal per day. And did you finish your novel? I almost burned it, because I needed a fire to keep me warm. But I did finish it. And when it was published, it caused me so much trouble that I ended up here in the Pitan, an exile. Poor Dr. Rizal. I used to see you in Hong Kong. Really? Then, I must have seen you too. Perhaps, but that was 3 years ago. If you saw me then, you must have seen a child. You, on the other hand, many people knew you and pointed you out to me. You were that famous Asian doctor who could work miracles with eyes. I remember seeing you walking to your flat one day with your bowler hat and cane. You were ever so handsome then. Y tú, qué guapa eres. You must teach me Spanish. What did you say just now? How beautiful you are. You're much too kind, sir. Just being honest. You are a man of the world, Dr. Rizal. You certainly know how to turn a young girl's head. Well, here we are. Good day to you, Dr. Rizal. A good day to you too. Hasta mañana. And what does that mean? I'll see you tomorrow. Hasta mañana. Here, let me help you. You frightened me. I'm sorry. I got it. How's your father? He's not really my father, you know. My mom died when I was very young, and my real father gave me up for adoption. Do you know your father? Private James Bracken of the 28th Regiment of Foot. He's deceased now, so I guess it makes me an orphan. It was Mr. Topper who took me in and raised me. That was very kind of you. Thank you. Josephine? I have to go now. Josephine? I asked for water. Where is it? Here's your water, Papa. Sit beside me.
Drink your water, Papa. You've grown, my darling. You've grown so much. You used to hug and kiss me ever so often. Have you no kiss for your papa now? Josephine. Josephine. Josephine.